Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, "Abram, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan." Ngunit sinabi ni Abram, "Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian." Sinabi ng Panginoon, "Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, anak mo ang magmamana." At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram, at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Eufrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga,
makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito mga kapanalig, ating ginugunita ang obispo at martir na si San Ireneo. Isa sa mga pantasho, isang kilalang kilala sa mga church fathers, Saint Irenaeus. Ito po ay maging ding halimbawa para sa atin. Isang obispo na nagpapakumbaba, ang galing magsalita, martir. Namatay, pinatay dahil sa pananampalataya. Sa araw na ito, sinasabi ho dito sa mabuting balita, makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. You will know them by the fruits. Bunga ho, mga kapanalig. Hindi yung ganda, hindi po yung panlabas, hindi yung bunga ng isang tao. Ang bunga na naisa sa buhay, naisasagawa ang kanyang pananampalataya. Alam nyo, marami ho talagang magagaling ho, matatamis na mga tao na nagsasalita. Marami nga naman nagaginhawaang makamundo ang laging binabanggit o material lamang. Tuturuan kayo kung papaano maging mayaman. Tuturuan kayo kung papaano maging successful. Tuturuan kayo kung papaano maging kaakit-akit at kaganda-ganda ang inyong buhay. Pero ho, may kulang. Ang bunga. Kung ang layunin lang natin po sa ating buhay ay maging mayaman. Nako, dito ho, nagiging selfish lahat na lang na ating gawin ay upang matupad ang ating pangarap na maging mayaman. Naging mayaman ka nga naman ho. Hindi ka ba mamamatay? Hindi ka ba magkakasakit? Hindi ka ba maaaksidente? Maaari ho na maging mayaman ka. Very good. Pero handa ka rin ba na kung kunin ka ni Lord, ay ikaw ready, na ikaw prepared, na maipakita mo ang bunga ng iyong buhay? Ang pamumuhay ho ng nagsasalita ay isang sukatan kung papaano ito maganda. Pamumuhay ho, hindi yung words, kung ito ang buhay natin, ano ang ginagawa mo sa buhay mo? Ano ang bunga po na makikilala ka ng mga tao? Ikaw ba'y makikilala lamang dahil ang galing mo magsalita? Ang galing mo kumanta? May natulungan ka ba? May nabigyan ka ba ng pag-asa sa tao? Ikaw ba ay naging ehemplo, naging example of what your face is all about? Ano ang pagkakaiba mo sa iba na gumagawa rin ng mabuti pero laging ipinagmamalaki? Sila ay ganon din. May kayabangan. Alam po ninyo, bumabalik na naman uli ang ating mga talks, ang ating mga reflection sa humility. Dahil kapag ikaw ay humble, mas marami hong bunga. Hindi ba? Kapag may kayabangan, ang bunga nito ay maaari pang sarili lamang para sa iyo. Ang bunga na hinahangad ng Panginoon na Kanyang nais maipakita natin sa Kanya ay bunga
ng pag-ibig, bunga ng pag-asa, at bunga ng tapat na pananampalataya. Sana nga naman, tayo mga Katolikong Kristiyano ay maging tapat sa Panginoon. Dahil sa katapatan natin, diyan po maitatanim natin ang binhi ng magandang kinabukasan. Sana rin, mga kapanalig, kung tayo man ay tulungan ng Panginoon na maging mayaman, na ito ay isang pagkakataon na makatulong din tayo sa iba. Marami ang nagiging philanthropist. Yung kanilang kayamanan ay inipapamahagi. Maganda ho yan. Pero mas maganda, habang ipinamamahagi mo ang iyong kayamanan, ito'y binibigay mo dahil sa pag-ibig mo sa Diyos at pag-ibig mo sa kapwa. Na wala kang iniintindi, na wala kang may intensyon na ang lahat ng mga ito na tinulungan mo ay purihin ka, na ikaw ay maging idol nila. Huwag, mga kapatid, mga kapanalig. Huwag mong isipin ang ganyan. Magpakabait ka dahil ang Diyos ay mabait. Magmahal ka dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ikaw ang kinabukasan, ikaw ang pag-asa, ikaw ang magiging bunga ng pag-ibig mo sa Diyos at sa kapwa. Gaya ni San Ireneo, ikaw ba ay handa na maging martir sa pag-ibig? Do you want to be a martyr of love? Or do you want just to be the angel of death? Mas maganda ata na tayo ay maging liwanag kaysa maging daan tayo sa kadiliman. Amen. Through His love